Shoutout sa OPM Hip Hop, Hip Hop Heads TV. Supportahan niyo yan. Yo, what's up? Welcome sa ating bagong segment, ang Attention to Detail. Dito I'll be sharing my in-depth breakdown and analysis sa mga MCs. At para sa first episode na to, we'll be featuring the 2017 Isabuhay Champion, Mot. So far, meron akong 8 categories. Andyan ang strengths, weaknesses, signature style, best battle, worst battle, quotable lines, record, and accolades. Kung meron pa kayong ibang alam na pwedeng category, i-comment nyo lang. Para sa next episode ay mas madami pa tayong pag-uusapan. So ayun, let's start. Mot is maybe the perfect definition of a modern day battle rapper. Ang dami niyang attributes na winning factors, tas halos wala siyang kahinaan. Ilan nga sa strengths niya ay ang wordplay. Tinabunan kita ng mga bara na tila binibilang buko, pero tinanggalan na kita ng bilang, kaya kabilang ka na lang sa mga biniguko. Ang technique ni Mot, simple lang ginagamit niyang references at yung setup niya hindi ganun ka-complicated, kaya madali itong nagigets ng mga fans at nagiging haymakers lagi ang mga bitaw niya. Another strength niya ay ang delivery. Isang key element din yun sa battle rap kasi baliwala din yung ganda ng lyrics kung hindi ito na i-deliver ng maayos. Si Mot wala siyang problema dun. Perfect yung projection niya, sobrang linaw at lakas ng kanyang boses, tas may extra diin pa pag binibitawan niya yung punchline, kaya mas lalong may dating yung linya niya. Kaya nakukuha niya yung crowd, which is malaking bagay din kasi malaking boost yun pag alam mong nai-relate mo sa crowd yung mga linya mo. Kaya wala nang halaga, wag ka nang umasa pa sa backpay. Ikaw yung bonus ko ngayong last day. Tinrabaho ko yung 12 months bars, ikaw yung binigay na 13th month pay. Another strength is his consistency. Sa 10 battle niya sa flip top, never pa siyang nag-choke or nag-stutter. At sa level of performance naman ay consistent din siya. Every battle, mas lumalakas ang kanyang materials. And also, one thing na gusto kong i-emphasize ay yung versatility niya. Andun si Mot sa probably technical side when it comes to battle style, pero andun pa rin yung balance sa mga performances niya. May jokes, bars, personals, tas may rebuttals din minsan. Every battle ay kompleto talaga. Simpleng ensayo na lang, tinatawag mo pang silid ng panahon at kaluluwa. Gago, mukha kang taka. Duma-Dragon Balls ka pang punyeta ka. Feeling Super Saiyan porkit malala na yung hepa niya. Weakness naman niya, sabi ko ang mahirap hanapan ng kahinaan si Mot kasi halos andun na sa kanya lahat ng katangian ng isang great battle rapper. Pero meron man, at ito medyo rich pa ito, siguro yung setups niya. Ever since kasi, ganun na yung nakita nating setup kay Mot, na hanggang ngayon naman ay effective pa. Pero tingin ko kung hindi siya mag-e-explore ng ibang style ng setup, maaari siyang ma-expose in the future. Nagiging predictable na kasi minsan yung setups niya. Pero don't get me wrong effective pa rin yung ginagawa niya. Sabi ko na rich lang ito kasi mahirap talagang isipan siya ng weakness. Kaya kung may alam kayong weakness ni Mot, comment nyo lang sa comment section. Siyempre, alam naman natin na ang signature style ni Mot ay ang palindrome at anagram, aka baliktaran, na pwede din consider as strength niya. Anak o Latskano, spell it backward o Nax, talo ka na. Sinubukan kong pagpalit-palitin, pamatay pa rin ang sumatotal. Nasa todo ng talim, todas tung animal. Dahil kahit anong laro sa salita pa ang gawin, tandaan mo ngang alila ay alila kahit pabaliktarin. Although hindi siya yung unang gumamit, pero siya yung nagpauso sa style na to. Yung tipong hindi niya lang ginamit na palamuti sa linya niya, kundi ginamit niya talaga ito as a winning piece. At nagustuhan naman ito ng mga fans. At ngayon nga ay madami ding MCs ang nagbabaliktaran. Challenge na ito kay Mot kasi may sawa factor na din pag madaming gumagamit ng isang style. Tulad lamang noon kay Damsa na naging trend yung ginagawa niyang flow at madaming MCs ang nag-adapt nito sa battle, kaya medyo yun nga, andun na sa point na nakakasawa rin. Sana lagyan ni Mot ng iba pang twist at flavor yung baliktaran niya para hindi magsawa yung mga tao sa signature style niya na to. Ikaw na nga tong may desperadong paraan para makakalap ng palakpak sa kapal na mukha pa dinaan. Kaso sadyang pilit yung palakpakan, humantong ka lang sa kapalpakan.
bago, nakakapanibago. Sige, isipin mong naglaro lang ako ng salita, pero ang totoo, ikaw ang nilaro ng mga salita ko. Sa 10 battle ni Mot, tingin ko no doubt ang best battle niya ay kay Apex. Ito pa yung time na sobrang nag-improve na talaga si Apex at si Mot ay isang rookie pa lang. Pero yun nga, sobrang lakas na Mot yung nakita natin. Tumatak yung mga angles na ginamit niya, from the Looney wannabe angles, Boss Lots angles, at yung angle na allegedly may anak daw si Apex. Dun umiikot yung performance ni Mot at ang dami niyang quotable lines sa laban na yun. At hanggang ngayon si Apex pa rin ang biggest name na natalo niya. Pero solid din yung performance niya kay Plasma tas nung kay Onyx. Sa pag-handle, malaluni lang lahat. Sa malawakang pagsusuri, kahit sa ang angle, malaluni ka mag-rap. Pero kahit dinaig mo pa si Plankton sa kakahasel mo manghuli ng sangkap, para sa amin, ikaw pa rin si Marlon P sa kanyang debut battle, kasi ikaw yung luni na panggap. Oo, ganyan siya ka-dickhead. Pero sa pananagutan, walang bayag. Yung anak nga ngang di pa marunong maglakad, tinakbuhan na agad. Kaya mukhang pag-amin na lang yata ang iyong natitirang aksyon. Di ba idol mo si Looney? Pues i-rebat mo lahat yun. Pag sinabing worst battle, hindi naman ibig sabihin nun ay pangit yung pinakita niya. Kundi ito lang yung pinaka-least compared sa iba niyang performance. And tingin ko, yun yung debut battle niya noong December 13, 2015 against si Bill. Pero still, it was a great debut battle. M-side, tignan mo, bata mo. Alanganin na, lagay niya. Konting baliktad ko lang sa payat na to, sigurado, patay na. Wala kang halaga, binenta ka lang ni Enigma sa paraang di pinagbibili. Kasi bali-balik ta rin man si Bill, wala ka pa rin silbi. Sobrang daming quotable punchline ni Mot at isa na dyan yung ABS-CBN line. Ito, sinasabing kinopia niya daw kay Michael Joe, pero tingin ko magkaiba naman yung idea ng ginamit nila at wala din namang history si Mot na nanggagaya siya ng linya. Siguro nagkataon lang talaga, kaya I will still give Mot the full credit sa linya na to. Pupiling mo, tira mo ba? Angat sa akin? Well, nagkakamali ka. Dahil isang line ko lang ang sisira ng iyong mga round na parang logo ng kapamilya. Literal ngang most underrated ka sa liga. Habang ako, parang logo ng kapamilya. Kasi kita mo naman, kada rounds, pasok yung linya. Another quotable line ay yung sinabi niya kay Apex. Pues makinig at alamin kung sino bang may kakulangan. Kasi ako yung batang bumuo ng 1 taon na bara. Paano mo matutumbasan kung di mo nga kinaya yung bata na nabuo lang sa loob ng 9 na buwan? Tumatak din kasi yung ginawang 12 months reference ni Mot. Ang galing lang kung paano niya tinahi yung storyline ng 12 months reference niya sa angle na ginamit niya kay Apex. Doon mo din talaga makikita yung creativity ng isang MC. Kumbaga, alam nilang mag-incorporate ng different thought para makabuo ng malakas na punchline. Ika'y pinatay ko sa kada buwan. Sa bilis ng panahon ay tinangay, oo, sinabay ko sa Agosto hanggang sa di niya mamalaya na Setyembre na ulit. 1 taon ka ng patay! Isa ding pinaka-paborito ko ay yung wordplay niya sa Ataol. Yung itong tao ay ilalagay ko sa gitna ng Ataol. Sobrang lakas nun at original din. Underground ka mas pabor habang manipulado ko ang salita. Bawat letra ay control, kaya ikaw yung nilagay kong tao sa gitna ng Ataol. Overall, meron na siyang 10 battles including the Royal Rumble at 2-on-2 laban kina Jonas at Lipcram. Lahat ng yun ay judge. Technically, 10-0 na si Mot, pero on paper, 8-0 ang standing niya. His wins were against si Bill, Wisewood, Onyx, Fangs, Plasma, Goryong Talas, Apex, and Sure Henyo. Si Mot ang ikalimang nag-champion sa isabuhay. He won that noong 2017. Ngayon, undefeated pa rin siya with a record of 8-0. 22 million total views sa YouTube at although walang Flip Top Award na ganito, pero tingin ko siya ang 2016 Rookie of the Year at 2017 MC of the Year. So yun ang first episode ng Flip Top Attention to Detail.
Kung nagustuhan nyo yon, subscribe lang for more videos. At comment nyo kung sinong MC ang gusto nyong ma-feature next time. Hanggang dyan na lamang guys. Next time ulit. Peace! Nice kong pasalamatan ang mga taos pusong sumusuporta sa aming channel. Without you guys, none of this would be possible. Every comments, likes, and subscription really means a lot. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, click that subscribe button for more videos.